ang buhay natin ngayon, ngayong higit kailanman, okay, buhat nung tayo ay manalig kay Jesus, okay, higit kailanman, ngayon nalalapit na ang katubusan nating lahat. Sabi ng Panginoon, pag dumating na ito, pag nakita na ninyong naririto na ito, tumingala kayo, itaas ninyo ang inyong mga ulo, lift up your heads, sapagkat, sabi niya, magpasalamat kayo, be thankful to God, nalalapit na ang inyong katubusan. Ang redemption ay naririyan na. Yung katugunan ng lahat. Pero actually, noon pa yon. That was 2021 years ago, approximately. Binigay na niya yan sa atin. Ipinagkaloob na yan sa atin. At ang kalimitan na weakness ng mga tao, ng mankind, pag kami kinalaman sa Diyos, madali niyang malimutan, madaling mawala sa loob niya, namimiss niya yung talagang point, o yung purpose, o yung significance. Resurrection is not a small thing. Hindi ito yung isang maliit na bagay na basta lang nangyari na, okay, pwede akong mamatay kasi mabubuhay naman ako uli. Alam ni Jesus yan na mabubuhay siya muli. Pero hindi maliit na bagay sa kanya sapagkat sabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Kung maaari, pass na po ako dito. Pero hindi pwedeng i-pass forward. Sapagkat yun ang nasusulat, kailangan niyang gampanan yon na bago siya nalagutan ng hininga, sabi niya, it is finished. O yung sa Greek word na salitang pangkaraniwan sa kanila, tetelestai. Tetelestai. Ibig sabihin, nagampanan ko na, you are fully paid, bayad ka na, wala ka nang kailangang pagbayaran. Yun ay pangkaraniwang salita sa mga Greek nung unang panahon. Na, kumbaga sa atin, tapos na po. Nagampanan ko na. Okay na. Kaya, yung finished work ni Jesus Christ, nagampanan niya doon sa cross, tapos ito ngayon yung katuparan. Kaya ito yung tinitingnan natin ngayong umaga sa Bible study natin. Ang title ng message natin ng ating Bible study, The Risen Christ, Our Hope. Okay, ito po, inalaw ng Panginoon na isulat ng isang lawyer o ibig sabihin ng isang mananampalataya na hinipo ng Diyos ng bandang huli na si Jesus mismo ang nag-train sa kanya nung siya resurrected na, nung siya nasa kanang kamay na ng Diyos, ang kanyang spirit ang nagturo kay Apostle Paul. Hindi ko na sabihin sa inyo yung mga verses na yon na ipinakikita na si Jesus mismo, personally, in the spirit, tinuruan niya si Apostle Paul. Kaya mga kapahayagan kay Apostle Paul is more on spiritual kaysa nung kapahayagan na ibigay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples nung siya ay physically present with them. Kaya ang isinulat ni Apostle Paul ay napakadaming mga kapahayagan, revelation. Ang spirit of wisdom and revelation, na ito po yung ating buong taong pananalangin, na spirit of wisdom and revelation. Na ang ating mga mata, ang spiritual na mata, ma-enlighten. At maintindihan natin yung greatness ng glory na yon that is about to come. Amen po. Kaya napakalaga itong ating Bible study. Titingnan natin itong sa 1 Corinthians 15, verse 12 hanggang verse 19. Na ganito po ang nasusulat. Okay. Now, if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Okay, parang mahirap paniwalaan na ang patay ay muling nabuhay. Mahirap paniwalaan. Okay, wala pang ibang ganyan na paniniwala. Wala pang religion na mayroong ganyang kasulatan sa kanilang tinatawag na manual ng kanilang religion o Bible ng kanilang religion. Kahit anong religion, lahat sila, nilalahat ko. Walang isa man sa mga religious group na meron silang manual ng kanilang religion o Bible na magsasabi na ang kanilang founder namatay tapos siya nabuhay muli. Wala.
Kaya sabi dito, now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty. Lahat ng aming pinipreach, kami mga pastors, mga Christian pastors, it is empty. And your faith, my faith, is also empty. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. For if dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. And you are still, we are still in our sins. Then, also those who have fallen asleep in Christ, they all perished. Then also those who have fallen asleep, yung mga tayo na nauna sa atin in Christ, have perished. And if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. So sa Tagalog, at kung si Kristo ay pinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ngang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Ibig sabihin, marami sa ating mga believers na umaakto na parang unbelievers, na kung makaiyak parang ang mga patay hindi na muling mabubuhay. Sa pamamagitan ng ating reaction, we prove na tayo hindi naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. Now, next. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung gayon, ang mga namatay ay Kristo ay mga napahamak. At kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa, tayo ang pinakakawawa. Ang dami nating i-give up sa ating buhay for nothing. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita na magpapatibay sa ating pananampalataya, sa kanyang lahat ng kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Bayan yung himayin ko muna itong mga ito. May 5 bagay tayong titingnan dito. If Christ is not risen, then our preaching is empty and our faith is also empty. So ang ating pong preaching is vain. Number 1. If Jesus is not risen, our preaching is in vain. Okay, ang pangalawang sinasabi rito sa 1 Corinthians 15, verse 12 to 19. Okay, sa verse 15. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up. And if in fact the dead do not rise, kung hindi nabubuhay. So ano po yan? Our faith is found to be false witnesses of God. Di ba napakasakit po kung si Kristo ay hindi muling nabuhay? Tapos ang mga alagad na sinabihan niya, ay mamaya-maya lang titingnan po natin yung mga iba pa. Pangatlo, tingnan niyo po yan. Kung siya hindi muling nabuhay, walang forgiveness of sins. Tingnan natin yung verse tungkol dito. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Walang forgiveness. Hindi natin nalasap yung forgiveness na nais ng Panginoon dahil hindi niya nagampanan ang dapat niyang gampanan. Number 4, okay, tinan niyo po. Those who died have perished. Sabi po rito sa verse 18, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Yung mga mahal sa buhay na nauna, yung aking mama na mahal ko,
Baging yung tatay ko, hindi ko man nakasama sa ating church dahil hindi pa ako Christian noon. Pero siya naniwala. Nakita ko na nagbabasa siya. Nakita ko na nananalig siya sa Panginoon. Nakita ko yung pagbabago sa kanya. Nagkamali ako noon na sinumbong ako ng mother ko sa kanya. Hindi siya nagalit. Sabi niya, hindi niya yung gagawin. Itinakas ko yung auto namin. Pagkatapos sabi niya, hindi niya yung gagawin kung hindi meron siyang mahalagang pinuntahan. Ang pangunawa niya, ibang klase niya. Hindi katulad nung dati na, Boy, bakit ka kaya? Ganun ang boses, ang laki ng boses ng tatay ko. Hindi ganun ang narinig ko. Kung hindi mahalaga ang kanyang pinuntahan, hindi niya yung gagawin. Ang lawak ng kanyang pangunawa. Unfortunately, after a week, na-aksidente siya. Pero nakikita ko na ang Panginoon kumilo sa kanya. Ikalima, tinan niyo po. Tinan niyo po. Okay. Christians are of all men the most pitiable. Sa lahat ng tao sa balat ng lupa, tayo po ang kabag-habag. Sabi po rito sa verse 19, if in this life only we have hope in Christ. Kung dito lamang sa lupa ang ating pananampalataya kay Kristo, we are of all men the most pitiable. Sa lahat ng tao sa balat ng lupa, kahabag-habag tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi maaaring mangyari yan. Ang resurrection ng Panginoong Jesucristo ay ang ating pag-asa. See, maraming tao magsasabi niya, tayo'y maggalangan. Maggalangan tayo ng ating pananampalataya. Alam nyo, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Ang pagpasok sa langit ay maraming pamamaraan. It's wrong. Hindi pwedeng maging totoo. Narinig mo yung buzzer na yun? Ibig sabihin nun, false. Hindi pwede. Amen po. So, hindi maaaring kahabag-habag ang kalagayan ko. Hindi ko sinayang ang buhay ko sa pagsiserve kay Lord. Iniwan ko yung buhay ko sa state. Umuwi ako rito, tapos nag-serve ako. Hindi maaaring nandito ako para mang-api ng tao katulad ng mga accusations ng marami. Hindi ako narito para ako magnegosyo, gawin kong negosyo ang religion. Hindi totoo. Walang katotohanan ng lahat ng yon. Amen po. So if in this life only I have the hope in Christ, of all men, ako na ang pinaka-pitiable, kahabag-habag naman ang kalagayan ni Boying na hindi totoo. Alam kong hindi totoo. Because the Bible, the truth will set me free. Hindi ito ang sisira sa aking pananampalataya. Ang kanilang accusation, ang kanilang hindi paniniwala, hindi ito makaka-apekto sa aking paniniwala sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. 5 beses. Ipinaalala ng Panginoong Jesucristo paulit-ulit 5 times sa kanyang mga disciples. Papakita ko sa inyo yung mga lugar na kung saan ay ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo 5 times. Okay, una, Matthew 16:21. Sabi niya, ay ganito. From that time, Jesus began to show to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Okay. So, yun sinabi niya sa kanyang mga disciples. Sa Matthew 16:21, mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan at ng punong saserdote at mga iskriba at kanilang ipapapatay siya, ngunit sa 3 araw, siya magre-resurrect, siya mabubuhay ng mga muli. Ito ang pangalawa, tinan niyo. Kaya 5 times ito, inulit-ulit niya. Niya, pag ikaw ay malapit ng umalis, o yung mga huling sandali mo, kasama mo ang iyong mga minamahal, na iyong mga tinetrain, yun ang mga halagang pangungusap na iiwan mo sa kanila para hindi nila ma-miss ang mga bagay na yan. Now, as they came down from the mountain, Jesus commanded them saying, tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. Nang pababa na sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila na nagsasabi, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay muling buhayin mula sa mga patay. Pangalawa. Pangatlo, tinan nyo. Ito na. Matthew 17, verse 22, 23. Okay. Nang nagkakatipon sa Galilea, ang mga alagad, sinabi niya sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagkakanulo
at papatayin. Ngunit mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati. Ilang beses sasabihin para magets? Ilang beses sasabihin? Tingnan nyo sa English translation. Look, take a look at this. Now, while they were staying in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will kill him, and the third day he will be raised up, and they were exceedingly sorrowful. Pangatlo nito. Third time. Pangapat. So, sa Matthew 20, verse 18 to 19. Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles to mock, to scourge, and to crucify. And the third day he will rise again. Pangapat na. Inulit niya, Tagalogin natin. Okay. Aakyat tayo sa Jerusalem. Doon ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskribang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil, siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Ilang beses niyang i-remind? Okay, Matthew 26, verse 32. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilee, sinabi pa niya kung saan sila makikita. Pag nabuhay ako muli, doon tayo makikita-kita, doon ang meeting place natin. Saan? Saan? Sa Galilee. Okay, sa HTBC. Okay? Basta makikita-kita tayo doon. Okay, amen po. Sa Galilee, hindi ko naman sinasabing tayo na, ano ko lang yun po, example ko lang. I don't mean na tayo po nakahihigit sa iba. I don't mean that. It's not HTBC and others. Never. Amen po. Ang ina-emphasize dito ay yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kanyang muling pagkabuhay ay binibigyan diin niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tinitrain. Why? Upang wag nilang makalimutan. Amen po. So ito ay napakahalaga. At nakikita natin yung sila is sorrowful nung siya ay namatay, na nung sabihin ito sa mga alagad niya, si Peter nga actually, niyaya siya sa isang tabi at sinabi, wag nawang itulot ng Diyos mangyari ito sa inyo. Hindi po kayo mamamatay. Sabi ni Peter. Sabi ni Jesus, na-recognize ni Jesus kung sinong influence. Ang nagsasabi, get behind me, Satan. You are an offense to me. Nare-recognize niya kung kanino nanggagaling yung negative thoughts na yon. Sapagkat yon ay kinakailangan na mangyari sa ating katubusan. So makikita natin, nung namatay na siya, di tahimik ang lahat. Ang mga disciples, nagtatago sila, nangangatog sila sa takot, maring nasa kuweba, nasa isang lugar na hindi sila madaling matunton. Sapagkat baka sila ihanay doon sa mga parurusahan. Sapagkat nakikita nila kung paano pinahihirapan si Lord Jesus. Nagigess yung mga sinasabi ko. Hindi napaka-simpleng kalupitan ang dinanas ng Panginoon. At siyempre, sila po ay nagkaroon ng takot sa puso. Kaya, during the time, makikita natin ang natira doon sa kanyang crucifixion ay si John, nandun yung nanay niya, at saka si Mary Magdalena nandoon. At nakita natin na ang mga ibang alagad wala doon. Sinabi niya yon. Sinabi niya, ipinredict na niya na ako'y iiwanan niyo. Now, itong nung namatay na siya, ibinaba siya, inilagay siya doon sa isang yung parang museleo, yung libingan ng mayayaman, na ini-offer yung kanyang libingan sa Panginoon, at naandun siya, okay, yung Rock of Ages is behind the aged rock. Tinakpan ng bato. Very ironic, di ba? Yung light of the world shut up inside the dark cave. Nandun siya sa dark cave. Nandun ang Panginoon. Siya, the one who came to give life. Siya ang life giver. Life giver is now dead. Ang life giver. Ano pa ang pag-asa? Ang mga alagad niya ay parang pinanghihinaan ng loob. Amen po. Kaya itong message na ito ng resurrection, lalo na tayo nasa end time na kailangan i-upgrade natin ang ating pananampalataya, ito ang time na muling buhayin natin ang mensahe ng resurrection.
So, titingnan natin itong apat na bagay. Four purposes. Tingnan natin to. Yung ultimate na science na ito. Four purposes why He raised up from the dead. He raised up Jesus from the dead. Ang apat na purpose na ito. Una, ito ang ultimate sign. Ultimate sign that Jesus is the Son of God. Ito po ang sinasabi rito sa Romans chapter 1 verse 4. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Ito yung ultimate na pangitain. Ito yung ultimate na pagpapamalas. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Na siya ay tunay na Son of God. Na siya ay tunay na may kapangyarihan. Yung kanyang power na ito ay kanyang i-demonstrate. Meron siyang kapangyarihan ipagkaloob, meron siyang kapangyarihan na ito'y kunin muli. Napakabuti ni Lord. At gusto niyang ito makita natin. Amen po. Ang pangalawa, sa Old Testament, there were numerous prediction. Numerous prediction is confirmed dito sa kanyang kamatayan na ito. Ito po ipinredict. Yung prediction sa kanya, confirmed. Confirmed to be truth dito sa kanyang muling pagkabuhay. Punta po tayo dito sa Psalms chapter 16, verse 10. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. So, ipinredict na hindi papabayaan na mabulok ang kanyang body. Kagad-agad, on the third day, bubuhayin siya muli. Amen po. So, ang una, ultimate sign, Jesus is the Son of God. Ang pangalawa, sa Old Testament, okay, ito po ang nagsasabi na numerous prediction about Jesus Christ is confirmed in the Old Testament. Amen po. Ang pangatlo, because He lives, we shall live also. Because He lives, we shall live also. Sa John 14, okay, verse 19. Yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. So ito pong kanyang muling pagkabuhay, because He lives, we shall also live with Him. Okay, ito pong ating mapanghahawakan na pangako sa atin ng Panginoon. Ito ay patotoo ng lahat ng promises niya. At lalahatin ko na po, muli ulitin ko. Lahatin nyo na ang mga manuals ng lahat ng religion. Walang religion o founder ng isang religious group na makapagdideclare ng kanyang kamatayan at makapagdideclare ng kanyang muling pagkabuhay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. 1 Corinthians 15 verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that is left. Sabi sa Tagalog, ngunit ang totoo, si Kristo muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Siya ang kauna-unahang binuhay mula sa mga patay. Okay, so ito ang patotoo, ngunit ang totoo, si Kristo muling binuhay bilang katibayan, bilang patotoo sa ating lahat. Lalakas ang loob natin. Hindi tayo matatakot na ialay ang ating buhay. Sapagkat kung tayo man ay mamatay, muli tayong mabubuhay because He is the resurrection and the life. Amen po. So, ikaapat. His resurrection starts His ministry of high priest. Ang kanyang resurrection na ito ang nagsimula ng ministry niya of high priest, na tayo ay ibinilang niyang mga priest, kings, and priest. Amen po. Hello, radyo ba kayong lahat? Okay, dito po sa Revelation chapter 1, verse 4 to 6. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before His throne.
And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings. Sabay-sabay. And has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ano pong ibig sabihin nito? Has made us kings. He has made us priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Wala na tayong nakikipadala ng ating mga handog. Wala na tayong nakikipadala ng ating paghingi ng tawad. Tayo mismo can come into the throne of grace para tayo humingi ng tawad. So there is no need for priest. Hindi na natin kailangan ang mga priest dahil ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, Jesus Christ has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Napakabuti ni Lord, di po ba? Sabi sa Hebrews 8:6, but now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Okay. So sabi niya, subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal, yamang siya tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan sa pinagtibay ng higit na mabubuting pangako. Higit na mabubuting pangako. Sa mga pangako, higit na mabubuting pangako. Grabe itong mga revelation ng mga scripture nito para tayo mabago ang ating pananaw at hindi natin maliitin ang ating Diyos sa kanyang ginawa. Yung kanyang ultimate na patotoo na ito sa kanyang ginawa sa cross. Ultimate sign that Jesus is the Son of God. Amen po. We can now go to the Father without the help of human priest like in the Old Testament. Pwede na tayo. Without the help of the human priest. Sabi sa Hebrews 4, verse 14, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Tagalogin natin to. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya mang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Meron tayong dakilang saserdote, great high priest, meron tayong high priest. Tayo priest, siya ang high priest. We can come to God. Hindi na tayo kinakailangan na makikihingi ng tawad sa isang tao, okay, padrino, tapos yung tao, siyang hihingi ng tawad sa Diyos para sa atin. Amen po tayo doon. Hindi po ito pag-atake sa inyo pong pananampalataya. Kung kayo po may pananampalatayang ganito, na kayo po ay nangungumpisal, ngayon, hindi po ito. Iba yung ginagawa po ng mga pastors, yun ay counseling. Counseling, i-reorganize ang takbo ng iyong pag-iisip sa pananampalataya upang yung inaakala mong weakness, ipakita sa iyo na ikaw ay merong strength, that you are able. Yun po ang counseling. Pero itong ihingi ka ng tawad sa tao, para ihingi ka niya ng tawad sa Diyos, at tapos ay parurusahan ka niya at bibigyan ka niya ng kaparusahan, 1,000 dasal na ganito, 1,000 dasal na ganoon, at handog na ganito, mga minamahal ng Panginoon, natapos na yon. Nagampanan na. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang meron tayong high priest na pumasok sa kalagitnaan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. So, knowing the truth will set us free. Tingnan po natin dito sa verse 16 naman po. Okay, sige po, basahin natin. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tagalog. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Isa pa. Ready. Go. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Isa pa.
Kaya't wag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ako'y nahihiya, wala na akong mukhang ihaharap sa Diyos, wala na akong lakas, ako po hindi karapat-dapat. Kailan ka ba naging karapat-dapat, iho? Kailan ka ba naging karapat-dapat? Tayo ay pinaging karapat-dapat. Tayo ginawang katwiran ng Diyos. Kaya hindi mo sasabing, ako'y nahihiya na po akong mag-church uli matapos akong umalis. Nag-backslide na po ako. Mahal ng Panginoon, kahit ikaw ay amoy kaning baboy. Natatandaan niyo yung prodigal son? Niyakap nung malayo pa, inaabangan na siya nung tatay niya ng kanyang pagbabalik. Huwag tayong mag-atubili lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Doon kakamtam natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. In time of need, tayo ay bibigyan ng Diyos ng kanyang habag. Bibigyan tayo ng Diyos ng kanyang kalinga. Bibigyan tayo ng Diyos ng kanyang pagpapala. Kabaligtaran ng ating takot sa ating puso. Hindi tayo dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi dapat tayo ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos na hindi natin gustong siya ay mamigati, pero hindi takot sa Diyos. Walang sino mang nagpupuring lumalapit sa Diyos ay pinapatay ng Diyos. Amen po. Amen ba tayo doon? Lalo na't ang maglapit mo sa Kanya is in the name of Jesus. Ikaw lalo ay covered ng blood ni Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Ito ang Kanyang gustong ituro sa atin. Now, dito na tayo sa huling pangatlo. 3 bagay. Titingnan po natin. Ang 3 proofs. Okay, dito tayo magtatapos. Hindi niya na kailangang pigain ang iyong utak na sa paniniwala para declare mo ang resurrection ng Panginoong Jesucristo. Hindi na. Ganito po yun. Para aking paliwanag po sa inyo. Ito po ay nagkakaroon ng remarkable change in the life of the disciples. Ano ibig sabihin ng remarkable change? Yung mga dating takot, tumapang. Yung mga dating may doubts, namatay sa kanilang pananalig kay Jesus. Kung totoong si Jesus ay ninakaw nila yung bangkay. Alam niyo ba, sa mga huling sandali, ito pong mga saserdote, sabi nila, natatandaan namin dito sa Matthew 27, Sir, sabi kay Pilate, Sir, we remember while he was still alive, how that deceiver said, after 3 days I will rise. Tinan yun. We remember. Sabi niyo yung word na yun? We remember. They forgot. Nangatakot sila. Nung nabuhay siya muli, ayaw maniwala. Nakita na nung mga unang nakakita. Sabi niya, you're out of your mind. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Sinabi niya ng 5 times, pinagdiinan niya na mangyayari yun. Ipinagpray niya si Peter that your faith will not waver. Yung iyong faith hindi mawawala sa iyo. Yung iyong pananampalataya. Alam niyo, nagkakasala. Ikaw ay nagkakasala. Ako ay nagkakasala. Pero ang ating faith kay Jesus hindi nawawala. Tama. Hindi nawawala. Hindi ba? Because you cannot overcome sin on your own. God overcame sin for us. Kaya sabi dito, Sir, we remember, while he was still alive, how that deceiver said, after 3 days, I will rise. Anong ginawa nila? Tuloy natin. Therefore, command that the tomb be made secure until the 3rd day. Pabantayan po ninyo ito, lest his disciples come by night and steal him away and say to the people, he has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Yung unang pagpanlilin lang, mas malala pa kasi ron sa una. Yung huling panlilin lang, magiging malala pa doon sa una dahil napatotohanan nilang nabuhay muli. So pinabantayan. Ito ang ginawa nila, verse 65. You have a guard. Go your way. Make it as secure as you know how. Gawin nyo, lalalaman ninyo para i-secure ninyo ang libingan. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Okay. Nilagyan nila ng epoxy. Nilagyan nila ng mahitiban. Okay.
So, isinicure nila para sigurado walang makapagbubukas nito. Tapos, ito ang pangyayari. Tingnan niyo po. Si Peter, di ba, dininay si Jesus ng 3 times. Si Peter, namatay para kay Jesus. Siya ay pinako sa krus ng patiwarek ayon sa history. That's the way he died. So mga minamahal ng Panginoon, kung ikaw nagsinungaling, kung ikaw ang numakaw ng bangkay, mamamatay ka sa kasinungalingan mo. Very unlikely, parang hindi logical. Amen po. Si Tomas, nagda-doubt. Malibang may pasok ko ang aking daliri sa mga sugat ni Jesus, hindi ako maniniwala sa kanya. Halika, Tomas. Pasok mo ang daliri mo sa tagiliran ko. Huhipuin mo ang aking mga kamay. Sabi niya, my Lord, my God. Dati nagda-doubt siya, tinawag niya, my Lord, my God, si Jesus. Si Luke, ayon sa history, he was hanged. Binitin siya. Si John, iniluto sa kumukulong langis. Magtatapat ka na, pag kunang ka lang ng kuko, o ipiting ka lamang, magtatapat ka na. Si James, pinugutan ng ulo. Okay, yung isang James, binugbog hanggang mamatay. Okay, amen po mga minamahal ng Panginoon. Si Andrew, crucified. Okay, and preached to his persecutors until he died. Si Jude, okay, and pinana si Jude. Si Matthias was stoned and beheaded. And you want me to believe it was also made up a story? Gumagawa lang sila ang nagnakaw ng bangkay at pagkatapos ay pinaninindigan nila lahat ng ito. Sabi mo sa katabi mo, imposible. Imposible. Hindi ko yung gagawin kung ako. Alam kong kasinungalingan ng aking paniniwala sa Kanya, paano kung ipipreach ang kabutihan ng Panginoon? Amen po. Hindi mo pwedeng lukuhin ang sarili mo ng matagal na mahabang panahon. 1,000 taon nang nakakaraan. At nakikita natin kung paano ito'y nag-spread sa buong mundo. At sinisikap nilang i-diskredito ang mga patotoo ng tungkol sa Panginoong Jesucristo. Alam nyo, ang nahuhukay nila sa halip ay ang patotoo. Yung mga nagdi-discredit, sila yung naniwala kay Jesus Christ. Including the high priest, yung mga priest ng panahong yon, nung nag-preach sila, ang daming naniwala sa Kanya. Amen po. Now, ito po, the testimony of more than 500 eyewitness. Ito po ang proof. Una, remarkable change. Ang pangalawa, testimony of more than 500 eyewitnesses. Nagpakita siya. Sa 1 Corinthians 15:6, after that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So, nagpakita siya doon, sila ang nagpatotoo, sila ang sumulat. Amen po. Now, the power of the name of Jesus to transform lives, ito po ang pinakahuli. The power in the name of Jesus to transform lives. Amen po. For 2,000 years, ako sa ministry, mga minamahal ng Panginoon, hindi rin po naman ako madaling maniwala. Ako isang logical na tao. Sa ministry, yung mga napakahirap na matransform ang buhay, nagbago. Amen po. Yung mga dating alcoholic, yung mga dating drug addicts, hindi ko na babanggitin ng mga names. Okay? Pero sila po ay nagbago. Oh, yung mga dating yung mga babaeng tineteksan pagkatapos kita-kits, yung mga ganon, nagpa-counsel sa akin, nagbago ang mga buhay. Yung mga sinungaling, ngayon ay nagsasabi ng katotohanan. Amen po. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, wala mang founder ng kahit na anong religion na sinabi niyang ako'y mamamatay, sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Walang sino man nagsabi na
may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay, may kapangyarihan din ako na ibalik. Alam nyo, ang isang katotohanan, ito po. Ako ang buhay na patotoo. Ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, I am serving not a dead Christ. I am serving a risen Christ. And He lives in me. Kaya kahit ako ay lugar na dapat na ay mag-retire, dahil ako ay maraming reason na ngayong ako ay na-bypass, marami na ako may dadahilan para hindi na ako magpatuloy. At valid lahat ang aking reason. Mga minamahal ng Panginoon, hindi ko mapigil ang aking sarili. At hanggang ngayon, pinatutotoo ko na ang Panginoon ang bumago sa buhay ko, bumago sa buhay ng mga anak ko, at bumago sa buhay ninyong lahat na naririto, at bumago sa buhay ninyong lahat na naririyan na nakikinig ngayon. Because Jesus, siya nag-transform ng ating mga buhay. Amen po. He lives in me. Oh, hallelujah.